Ang storyang ito ay pinamagatang Strangers in the Cabin, Episode 2 by Gino. Simulan na natin ang kwento. A few moments later after the lunch activity. So, paano ka nga pala nakarating dito, JC? Pagputol ko sa katahimikan, habang kami ay dahan-dahang naglalakad papuntang exit. Sa habal-habal. Sagot niya sa tanong ko habang siya ay nakatutok sa kanyang cellphone. Okay. Gusto mo bang sumakay na lang sa akin? Bigla siyang napatigil sa paglalakad. Matapos niyang marinig ang tanong ko. At ngayon, nakatitig na sa akin na may pilyong ngiti. Sure ka? Wala namang problema sa akin. I mean, I don't mind if you really want to. Sigurado ka bang gusto mo akong sumakay sa'yo? Ha? Sa akin? No, not me. I mean sa van. May na-hire kasi akong van dito eh. Pwede kang sumabay if wala kang ibang pupuntahan. Of course. Alam ko naman yun. Alam ko namang van yung tinutukoy mo eh. I mean, why would I ride you? Hindi ka naman sasakyan eh. But, if you mean otherwise, then bahala ka nga. Kung ayaw mo sumabay, di wag. Hindi ako nakatiis. Iniwan ko si JC at dumiretso sa van dahil ayaw kong marinig yung kanyang mga panunukso. Hindi ko napansing hinabol na pala ako ni JC at nung nasa loob na ako ng van, bigla niyang pinigilang maisarado ang pinto. Oy, Rafi! Teka lang! I was just kidding. You're too serious. Promise. I won't tease you anymore, okay? Peace? Fine. Sasakay ka ba o hindi? Eto na, sasakay na. Napaka-sensitive naman ito. Eto na, papasok na. Okay lang ba na magkatabi tayo? Just keep your distance and we're good, okay? Grabe siya. Wala naman ako nakakahawang sakit ah. Nandidiri ka ba sa akin? Bago ko man masagot si JC, nagsimula nang umandar ang makina ng van at nagsalita yung driver. Sir, saan po ba yung next stop natin? Tarsier? Sa may Butterfly Farm o sa Chocolate Hills? Bumalik na muna tayo sa cabin, kuya. Bukas na lang siguro natin pagpatuloy yung ibang activities. Okay lang po ba? Sigurado kayo, sir. Mahaba pa naman yung araw tsaka baka mapamahal kayo. Arawan ho yung bayad nyo sa akin. Sayang naman. Uy, Rafi, sorry na. Bababa na lang ako kung gusto mo. Ayoko masira yung mga plans mo for the day eh. Because of me? Bumaba ka kung gusto mo, JC, pwede ba? Kinakausap ko pa si kuya driver oh. Okay lang kuya, magbabayad po ako pero sigurado po ba kayong aabot tayo sa cabin nito? Kasi ang sama ng tunog ng gulong sa likod eh. Baka masiraan tayo. Ay, napansin niyo po pala sir no? Aabot na po to. Aabot po ito. Magtiwala lang po kayo. Rafi, sorry na please. Oo, okay na ako. Tsaka hindi ako nandidiri sa'yo, okay? Just don't get near me or touch me or else. Baka masaktan ka sa akin. Makalipas ang ilang sandali sa kalagitnaan ng kalsada. Habang pabalik na kami sa cabin. Sinasabi ko na nga be. Kaya ayaw kong tumuloy sa iba pang activities eh kasi pakiramdam ko talagang mangyayari to eh. Kuya, paano na to ngayon? Marunong po ba kayo magpalit ng gulong? Meron ba kayong spare tire dyan? Tsaka mga tools? Sunod-sunod na tanong ko sa driver nung humina na yung takbo ng van. Naku sir. Di bale, tatawagan ko po yung kaibigan ko. Malapit lang naman siya dito. Pasensya na po kayo sir ha. Sagot naman ni kuya driver habang kumakamot sa ulo. Ako na kuya, marunong po ako. Ganito po yung ginagawa ko araw-araw eh. Mekaniko ka, Rafi? Biglang sabat ni JC na may halong pagtataka.
Tapos nauutal-utal pa. Nung akma na akong tatayo dahil lalabas ng van, di ko sinasadyang mapatumba at mapakapit sa hita ni JC. Malapit sa kanyang singit at maidikit ang mukha ko sa kanya. Rafi, teka lang. Huwag dito. Wait lang. Napaka-excited naman ito. Mamaya na lang sa cabin. Baliw. Na-out of balance lang ako, no? Bakit ka ba kasi nakaharang dyan? Lumabas ka nga. Kita mo na nasirahan tayo ng gulong eh. Ay. Nagmamadali akong lumabas ng van dahil sa kahihiyan at tinungo ko yung gulong sa likuran ng abusan ng hangin. Kinausap ko yung driver at binigyan ng instructions kung ano yung mga dapat naming gawin. Maya-maya, lumabas si JC at gaya ng lagi niyang ginagawa, kumukuha na naman siya ng mga litrato at videos habang kami naman ng driver nagsisimula na magkumpuni. Makalipas ang mahigit isang oras. O Rafi, tingin ka muna dito. So, you really are mechanic. Guys, we are live for today's video and standing right in front of you is none other than Rafi. It's Archangel, not Archangel. Woo! See guys, I told you, my friend right here is not only good looking, but is also skillful. How lucky can I be? Rafi, my followers are asking if you're single. Tanong ni JC. Habang ako'y nakaupo sa may paanan ng van at ikinakabit ang huling bolt ng gulong. Ay nako, binenta mo pa ako. Hampasin kita nitong wrench eh. And they're also asking if sigurado daw ba na tatakbo yung van after you've changed the tire? Of course. Everything's gonna be okay. I promise. And no, I'm not single. I will be married soon. What? Ikakasal ka na? Are you telling the truth? Naibagsak ni JC ang cellphone niya. At tila ba'y gulat na gulat siya sa isiniwalat kong balita. At ngayon, nakatingin na sa akin na para bang nag-aalala. Matapos kong mapalitan ng nasirang gulong at muling mapatakbo ang van, dumiretso na kami pabalik sa resort. Si JC naman, nanatiling tahimik hanggang sa kami makapasok sa cabin. Maya-maya pa, naghubad ako ng damit, nagpalit ng panligo, at nagtungo sa kaharap na dagat. Sa tagal kong hindi nakakaligo ng dagat, ilang oras ako nagbabad, lumangoy at inabot ako ng hapon. Nang makaramdam ako ng pagod, umupo muna ako sa buhangin at pinagmasdan ng malawak na karagatan. Habang pinapakinggan ng nakahagaan na damdaming musika na handog ng mga alon. Hi Rafi, can I sit beside you? Biglang sambit ni JC na hindi ko napansing nasa tabi ko na pala. Yeah, sure. Tugon ko naman sa kanya. At pagkatapos, huminga ako ng malalim. Malalim yata iniisip mo ah. No, I was just enjoying the sound of the waves. It's very calming. I wish my life is peaceful as this every day. Is it true na ikakasal ka na? Yes, after this. Pagbalik ko sa Manila, I will be marrying my childhood friend. I see. Pero, do you love him? It's her. I don't know. But this is the right thing to do. Maybe I will learn to love her in time and build my own little family. I'm actually excited with the idea that I will soon become a father and have my own children. But, are you sure na ito yung gusto mo? What if there's someone else? What if there's someone who's willing to accept you for who you really are? Yung tanggap yung pagkatao mo at handa kang mahalin kahit ano ka pa? What? There's no one else. And whatever I am or whatever I want is no longer important. I'm doing this
Because this is the right thing to do, JC. What if ako? Would you change your mind, Rafi? Hindi mo ba talaga ako maalala? Ganun ba ka-common talaga yung mukha ko? Ha? Hala. Now that I'm thinking, you do look oddly familiar, JC. Have we met before? Yes, about 10 years ago. I was still a teenager back then. Sa Pasay, dun sa harap ng A-bar. Kung saan tumirik yung sasakyan ko. Do you remember? You even helped me. Hindi mo ba talaga maalala? Ilang segundo kong tinutukan ang mukha ni JC. At inalala yung nangyari. 10 taon nang nakalipas. What? Was that you, JC? Oh my gosh! Why didn't you say anything? What a small world! Ang bata mo pa nun. And now, you look totally different. Yep, that's me. Do you remember now? Of course. How would I forget that? It's the day I lost my best employee. His name is Prince, by the way, and I had to fire him because of a very entitled customer. But wait, ano na nangyari sa'yo after that? I remember you were so young and I fixed your broken car. Takot na takot ko pa nun eh. Dahil mapapagalita ka ng dad mo? Yeah, and just as you promised before, everything turned out alright. You told me the same thing you said earlier, that everything's gonna be okay. My dad wasn't mad. Hindi niya ako pinagalitan nun. That's great. Hindi naman ganun kalaki yung sira ng sasakyan mo nun eh. Nag-overheat lang and with some magic, I was able to fix it. Alam mo, hindi ko makakalimutan ng araw na yun, Rafi. You're the very first person in my entire life na nagkatotoo yung promise. And you know what? Until today, na-appreciate ko yung pagtulong mo sa akin nun. I never got a chance to really say thank you, so I guess destiny itong pagkikita natin dito sa Bohol. You're welcome. Despite that, JC, nalulungkot pa rin akong isiping binenta ko yung A-bar. My elder brother forced me to sell it because he finds it indecent. Bakit daw pogi lahat ng waiters ko? And after that, I tried opening a restaurant using the money I got from selling the bar. Pero hindi rin nag-succeed eh. And that's why naging mekaniko ako ngayon. It is actually part of my job sa family business namin that's running until today. But Rafi, going back to my question earlier, sigurado ka na bang magpapakasal ka sa childhood friend mo? What if? Oo, sigurado na ako, JC. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo, okay? I don't wanna talk about it anymore. I already made my decision. Magkwento ko na lang about sa nangyari after that day when we first met. I would love to hear all of it. Simula nun, naging panatag ang loob ko kay JC. Masaya akong nakinig sa mga kwento niya. At nagkaroon ng lakas ng loob na magkwento rin ng mga karanasan ko sa buhay unti-unti. Day 3, March 18, 2023, around 10 a.m. Hindi ko akalaing ganun pala talaga kalit ang mga tertiary, no? At ang haba pala ng mga buntot nila. Para silang singlaki ng palad ko at nagtatago sa mga sulok at natutulog. Nocturnal animal sila kaya tulog sila sa umaga. Ang cute nila at ang laki ng kanilang mga mata. Kukunti na lang ngayon ang bilang ng mga tertiary. Gawa ng hinuhuli sila ng mga tao nun para gawing alaga sa bahay. O di kaya ibenta. Buti na nga lang ngayon, may initiative na yung pamahalaan ng Bohol na alagaan at i-preserve sila. Upang pagdating ng panahon, ay baka sakaling dumami at maabutan pa ng mga susunod pang mga henerasyon. Kasama ko ulit si JC sa lakad kong ito dahil sa nabuo naming pagkakaibigan kahapon. Hindi naman pala siya mahirap pakisamahan. At ang totoo niyan, mabait siya. Kahit madaldal na parang bata. Bawat oras,
Tinatanong niya ako kung okay lang ba ako, tapos inaalokan ng mga dala niyang candy, tubig at kung ano-ano pa. Maalaga siya kahit mas matanda ako sa kanya ng 5 taon. Rafi, halika dito. Selfie tayo with the tertiary. Ipapost ko sa FB tsaka sa IG ko. Huwag mo na lang kasi ako isama dyan sa mga post mo, JC. Tsaka, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mong minu-minuto nag-update ka online sa mga nangyayari sa buhay mo? At pwede ba? Bawal daw mag-picture dito, sabi nila. Sino may sabi? Bawal lang yung flash kasi sensitive yung mga mata ng tertiary sa ganyan. Picture lang naman eh. Ang arte naman ito. Halika nang kasi, isa lang. Promise. Napasama ako sa selfie ni JC na ipinost niya sa FB at sa IG niya. At maya-maya pa doon naman kami bumisita sa Butterfly Farm. Ang dami mga paru-paro dito. At makikita mo kung paano sila nabubuhay. Mula sa pagiging itlog, caterpillar, at hanggang sa tuloy na sila magpalit ng anyo at lumipad. May dinaanan din kami isang stopover na kung tawagin ay man-made forest. Basta doon, tatayo ka lang sa gitna ng kalsada at magpipicture sa mga nakahanay na mga puno na parang katulad din ng mga lugar sa ibang bansa. Sobrang saya. Parang paraiso ang bawat lugar. At hindi na ako makapag-antay na mapuntahan ang ultimate tourist destination sa Bohol, ang Chocolate Hills, na nakatakdang puntahan namin on the 5th day. Kung tutusin, pwede mong bisitahin ang lahat sa loob ng isang araw. Pero dahil 3 buwan kong mananatili ako dito, marami pa akong panahon na mabisita ang iba't ibang may offer ng Bohol. Day 4, March 19, 2023, around 7 a.m. Nagising ako sa tunog ng aking phone. Ika-4 na araw na nga pala ngayon. At hindi ko pa natatawagan ang aking mama para magbigay balita sa naging pag-alis ko. First time ko itong mapalayo ng ganito katagal sa mama ko. At paniguradong nagtatampo na sa akin yun kaya sinagot ko na kagad nung makita ko sa kanya nagbumula yung tawag. Oh, hello ma. Good morning. Napatawag po kayo. Hello, Rafi, anak. Kamusta ka na dyan sa Bohol? Naging okay naman ba yung biyahe mo? Kumakain ka ba ng maayos? Oo naman ma. Pasensya na, hindi ako nakatawag kagad eh. Okay naman po ako dito. Walang naging problema. Kayo po, kamusta kayo dyan? Habang kausap ko si mama, bumangon ako at pumunta sa banyo upang maghilamos at magsipilyo. Nilapag ko muna yung phone ko sa tabi ng lababo ng naka-speaker mode habang naiwan kong bukas ang pinto. Okay naman ako, anak. Ito nga, oo, nagkakape kasama si Inday. Si kuya mo nga pala na pumunta dito ng isang araw. Nagpapatanong kung ano daw yung napag-usapan ninyong theme sa kasal niyo ni Marian. Hindi na naman ba kayo nag-uusap ng Kuya Mikel mo, Rafi? Bakit hindi na lang kayo mag-usap na dalawa? Pakisabi na lang kay Kuya Man na sila na lang ni Yanyan yung magplano ng theme. Wala namang problema sa akin kahit ano eh. Basta ang importante matuloy yung kasal. Yun naman yung gusto nilang mangyari, di ba? Ikaw ba, anak? Sigurado ka bang yun talaga yung gusto mo? Kilala kita. Kung napipilitan ka lang, sabihin mo na kaagad. Ang kapakanan mo lang naman ang inaalala ko. Maganda sana kung matutuloy tong kasal niyo ni Marian dahil malapit nang lumagpas sa kalendaryong edad mo pero kung hindi mo gusto, mas mabuting ipagtapat mo na habang maaga pa. Tuloy po ang kasal ma. Di bale. May message ko na lang si Yanyan mamaya. Hindi ba ako hinahanap ni Kuya Ma? Wala po ba siyang sinasabi? Ay naku, Rafi. Kilala mo naman si Mikil. Pero wag mo nang intindihin. Hindi ko na lang sasabihin sa'yo ang lahat ng lumalabas sa bibig ng kuya mo. Basta mag-enjoy ka dyan, ha? At sulitin mo yung 3 buwan na bakasyon mo, okay? Sige ma, salamat po. I love you ma. Namimiss ko na po kayo. Matapos ko maghilamos at magsipilyo, lumabas ako sa banyo. Bitbit ko yung phone ko na naka-speaker mode. At ngayon,
Nilagay ko to sa bedside table na sa pagitan ng kama namin ni JC. Umupo muna ako sa gilid ng kama ko. Pinunasan ang mukha ko ng bimpo. Ay, ano ba yan, Rafi? Baka bigla pa tayong mag-iyakan dito. Sige na, babay na anak. I love you too. Mag-iingat ka dyan, ha? Basta ang bilin ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Kung may makakasex ka man, gumamit ka ng condom, ha? At huwag mong lulunukin, okay? Mas mabuti ng safe. Nataranta ako sa nabitawang salita ni Mama. Dahil gising na si JC at narinig niya yun. Ang mokong nagpipigilan naman ng tawa habang napapansin kong nag-scroll sa phone niya. Ay, nagmadali akong tanggalin sa speaker mode yung phone ko. Tumayo at lumabas ng cabin. Papunta sa may veranda. Mama naman! Nanggugulat po kayo eh. Ano ba yung pinagsasabi niyo? Wala pong ganyan, Ma. Behave po ako dito. Tsaka, alam niyo namang ikakasal na ako, di ba? Joke lang anak, pero malay mo may makatagpo kang baby boy dyan. Kilala kita, Rafi. Anak kita. Hm? O siya, sige na't mamamalengke pa kami ni Inday. Yung vitamins mo, wag mong kakalimutan, ha? Okay? Babay na. Opo, Ma. Bye-bye. Ingat po kayo dyan, ha? Hindi muna ako bumalik sa loob ng cabin dahil nahihiya ako sa narinig ni JC kanina at baka kung ano pa yung isipin niya. Nagtimpla muna ako ng kapeng maagang inihanda ng resort. Hindi naman espesyal ang kapeng nandito. 3-in-1 at may 2 mugs, may 2 kutsara at thermos sa may lamang mainit na tubig. Ilang saglit pa'y dumating ang caretaker na dala yung breakfast namin ni JC. Ganun pa rin. Sinangag, pritong itlog, pero imbes na longganisa, corned beef ang ulam namin ngayon. Favorite ko kasi to at pinasadya ko sa receptionist kahapon na siyang pinaunlakan naman nila. Good morning, Sir Rafi. Breakfast niyo po ni Sir JC. Maaga po yata kayo nagising, sir ah. Palagi kasing si Sir JC na abutan ko dito eh. Pagbati ni Kuya Rico sa akin, ang caretaker ng resort. Hindi pa siya ganun katanda pero halatang banat sa trabaho kaya mas kulado ang katawan. Good morning, Kuya Rico. Salamat po ah. Uy, may itlog maalat at kamatis pa. Hindi naman po ako nag-request nito ah. Sagot ko naman sa kanya nung nakita kong may ibang pagkain na hindi ko natatandang hiningi ko kahapon. Si Sir JC po ang nag-request nito eh. Para sa inyo daw po yata, sabi niya. Ah, ganun ba? Sige, salamat ulit Kuya Rico ah. Pagkatapos maihatid ng caretaker ang breakfast, bumalik na ito sa welcoming area. At sakto namang lumabas si JC sa cabin at umupo sa harapan ko. Good morning, Rafi! Sabay na tayo ah. Okay lang? Para sa itong itlog maalat tsaka kamatis. Narinig kasi kita kahapon na nag-crave ka dito eh. Sige na, lunukin mo na. Kainin mo na. Panunuksong bungad ni JC sa akin. Did you know that eavesdropping from someone else's conversation is considered rude? Sumbat ko naman sa kanya. Naka-speaker yung phone mo, Rafi. Nagising ako because of that. And although that's also considered rude, I forgive you. Buti na lang pala't nagising ako. It would be a shame if I missed that very important part. Yung about sa ano? Yung, alam mo na? Whatever. That's my mom and she was just joking, okay? Huwag mong seryosohin. Then, why so defensive? You know what? Mag-breakfast na lang tayo. But I like your mom, ha? I think magkakasundo kami. By the way, tuloy ka ba sa Virgin Island mamaya? Oh. Would you like to join? Of course! Sasama ako. Nangako ko sa'yo, di ba? Speaking of Virgin Island, ikaw ba virgin pa? Sira ka talaga. Hindi na, no? Sa edad ko ba namang to aakalain mong virgin pa ako? I had my naughty days, but it's all in the past. At saka, malapit na akong ikasal, JC. Makalipas ang ilang oras. Napakatahimik dito sa Virgin Island. At parang malaking kasalanan ang magingay.
It has this very peaceful ambience that demands respect. Malinis ang amoy ng hangin. At malinis din ang tubig ng dagat. Mula sa cabin, kailangan mo lang sadyain yung area kung saan sasakay ka ng bangka para marating ito. Dito sa Virgin Island, may isang kubo na nagbibigay ng libreng pagkain at tubig. Oo, libre po ang lahat. Hindi mo kailangan magbayad pero pwede ka magbigay ng donation na ipapasok mo dun sa kahon. Hindi kami naligo ni JC sa dagat dahil tirik na tirik ang araw. At dahil nakalimutan niya magdala ng sunblock. Kung ako lang, wala naman sanang problema yun eh. Hindi naman ako takot umitim. Si JC lang talaga yung maarte. Dala na rin siguro ito sa unti-unti namin pagiging close ni JC. At aminin nyo, mas masayang maligo sa dagat na may kasama, di ba? Wala akong ibang ginawa kundi ang sundan si JC sa pagpipicture at pagbivideo niya. Ang nakakainis lang, napasama ako sa halos lahat. Nung nagsawa na, umuwi na kami ni JC sa cabin at doon na lang naligo ng dagat sa resort. Matapos siyang pahiran ng sandamakmak na sunblock ang buong katawan niya. Kulang na lang siguro, pati yung buhok niya eh. Masaya at puno ng halakhakan ang aming pag-uusap at sa puntong ito. Sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Alam mo, napaka-arte mo no? Ba't di mo na lang kaya inumin yung sunblock no? Sayang. Ang ganda pa naman dun sa Virgin Island eh. Hello? Nasa online world ako, right? What do you expect? Di naman mawawala yung Virgin Island eh. There's always a next time. Makalipas ang ilang sandali. Uy, Rafi! Ba't ka ganyan makatitig sa katawan ko? Naakit ka ba? Tanong ni JC sa akin habang kami naglalaro sa tubig. Hindi ko maiwasang pansinin ang katawan niyang napakaganda. Ang abs niya, hindi siya OA tignan. Ako naman may abs din naman paminsan-minsan kapag nasa tamang anggulo. At pwede na. Pwede nang kabitan ng plastic o papel at talian ng sinulid para maging saranggola. Medyo payat ako at hindi katulad niyang halatang nagja-gym. Wala JC. Sorry. Ang ganda kasi ng katawan mo eh. Gusto ko din sana ng ganyang katawan pero wala eh. Masyadong busy sa trabaho. Sus! Kung gusto mo may paraan. Ano? Nagagandahan ka ba talaga? Pwede mo namang hawakan kung gusto mo eh. Wala namang magagalit. Wag na. Tinignan lang saglit kung ano nang pinagsasabi mo dyan. Huwag ka nang mahiya, Rafi. Halika na. Hawakan mo. Lapit ka dito. Hindi ko na napigilan ang paghila ni JC sa akin. Palapit sa kanya. Habang nakulublob ang kalahati ng aming mga katawan sa dagat. Pagkatapos ay, siya na mismo ang naglagay ng kanang kamay ko sa kanyang dibdib. Hanggang sa, ibinaba niya ito papunta sa kanyang abs. Nung sobrang baba na, at nasa may bandang ilalim ng pusod niya ang kanang kamay ko, tinitigan niya ako ng isang klase ng titig na para bang may ipinapahiwatig. Ibababa ko pa ba? Kung di mo ako pipigilan, baka ibang mahawakan mo. Wala namang problema sa akin, Rafi, kung gusto mo. Bigla ako nahimasmasan at madali kong binawi ang aking kamay mula sa katawan ni JC. Tapos tumalikod ako. Naramdaman kong uminit ang mukha ko at alam kong namumula na ito sa kahihiyan. Nakaramdam din ako ng init habang ipinahahaplos ni JC ang kamay ko sa katawan niya. Kaya umahon ako sa tubig at tumakbo pabalik sa cabin. Sorry, JC! Sigaw ko nang iniwan ko si JC sa dagat. Uy, Rafi! Sandali lang, teka lang! Dumiretso ako sa banyo at nag-shower para maibsan ang init na nararamdaman ko. Hindi pwede ito. Sobrang mali. Hindi dapat ako makaramdam ng ganito kay JC.
Rafi! Okay ka lang? Rafi! Bakit bigla kang tumakbo? Ayaw mo na bang manligo sa dagat? Sandali. Nagsishower lang ako saglit. Magbabanyo ka ba? Rafi, buksan mo yung pinto. Mag-usap tayo. Teka lang. Malapit na akong matapos eh. Ano bang pag-uusapan natin? Nagmadali akong maligo. At pagkatapos, binuksan ko ang pinto ng banyo. Nadatnan ko si JC nag-aantay sa labas. Habang ang kanang kamay niya ay nakapatong sa itaas ng pintuan. Rafi, sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako kanina. Galit ka ba? Hindi ah. Ba't naman ako magagalit, di ba? Wala yun. Kalimutan na natin. Sige. Basta sorry ah. Hindi ko na uulitin, promise. Mag-aantay ako until you're ready. Until I'm ready? Para saan? Wala naman akong dapat paghandaan eh. At wala nga yun, okay? Huwag na nating isipin. Magbibihis muna ako, JC. Tabi nga dyan. Bakit parang ayaw mo lumapit sa akin? Galit ka yata eh. Sorry na nga, di ba? Sorry na, please. Bigla akong niyakap ni JC papasok sa loob ng banyo. At pareho kaming basa ang katawan. Ako, basa mula sa shower. Habang siya naman ay basa mula pa sa tubig dagat. Napasandal ako sa may lababo. At pilit kong tinutulak si JC pero sobrang higpit ng yakap niya sa akin. JC, ano ba? Bitawan mo nga ako. Sorry, Rafi. Hindi na mauulit, please. Huwag ka lang maghalit sa akin, oh. Sa di ko mawaring dahilan, napansin kong umiiyak si JC. Hinayaan ko na lang muna siyang yakapin ako. At ako na may hinaplos-haplos ang kanyang braso. Kung yung pag-akit niya sa akin ang rason ng pag-iyak niyang ito, hindi naman dapat niyang iyakan yun eh. Para sa akin, hindi ito ganun kalaking issue. Para ikasama ng loob niya ng husto. Ako pa nga siguro yung dapat humingi ng tawad sa kanya eh. Dahil sa aming dalawa, mukhang ako yung mas may motibo dahil bakla ako. Matapos ang ilang minuto ay bumitaw si JC sa pagkakayakap sa akin. Yumuko at muling nagsalita. Sorry, Rafi ah. Sorry. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't bigla kang umiiyak dyan? Wala nga yun. Para ka namang bata eh. Wala. Sorry. Ayoko kasing napapahiya kaya medyo nagiging emotional ako kanina nung iniwan mo ako sa dagat. Akala ko galit ka sa akin. Sorry ulit. Lumabas ako ng banyo. At si JC naman ang sumunod na naligo. Magbibisa sana ako nang hindi ko sinasadyang makita na bukas ang isang bag ni JC na nakalapag lang sa kama niya. Napansin kong may mga plastic bottle sa loob. Naging curious ako. Tinignan ko ito. May 3 bote ng antihistamine at marami pang iba. Ang pinagtataka ko lang yung kung bakit ganoon karami yung dala niyang gamot. Mukha naman siyang walang malubhang sakit. May isa pang bote ng gamot ang nandun. Fluoxetine. Nung akma ko nang babasahin ang mga nakasulat sa bote, napatigil ako nang lumabas si JC sa banyo. Sorry JC. Napansin ko kasing bukas yung bag mo eh. Sorry pinakialaman ko. Pero para saan ba to? At bakit ang dami mong dalang gamot? Are you ill? Nataranta si JC at patakbong lumapit sa akin. Kinuha niya yung bote ng gamot niya sa kamay ko. Binalik niya ito sa loob ng bag niya. At itinago ang bag sa loob ng cabinet na kinalalagyan mang iba pa niyang mga gamit. Wala Rafi. Medyo sensitive kasi ako kaya di ako pwedeng mawalan ng gamot para sa allergies ko. Grabe naman. 3 bote talaga? 3 months lang naman ang stay mo dito ah. Di mo nga siguro maubos yung isang bote eh. And what are the other medicines for? Wala nga. Ba't ka ba nangingialam?
Nagulat ako sa bilang pagtaas ng boses ni JC. At halatang galit siya. Hindi na ako nagusisa. At nagsimula magpunas ng tuyong towel sa katawan ko. Fine. Sorry na. Hindi na ako mangingilam. Nabalot ng katahimikan ng loob ng cabin. Habang kanya-kanya kami nagsisibihis ni JC. Hindi kami nag-usap hanggang sumapit ang 6:00 ng gabi. Tumambay muna ako sa veranda. Habang si JC naman, naiwan sa loob at nakahiga sa kama niya. Nung makaramdam ako ng gutom, binalikan ko si JC sa loob at niyayang maghapunan. JC, okay ka lang ba? Gusto mo bang sabayan ako mag-dinner? Sige, saan ba tayo magdi-dinner? Dahan-dahang tumayo si JC mula sa pagkakahiga at nagayos ang sarili. Dyan lang sana sa labas ng resort. May tindahan ng barbecue dun tama? Para kasi ang sarap kumain ng barbecue ngayon Rafi, sorry pala kanina. I'm normally not like this. Don't worry. I'll become better for you. For me? You must do it for yourself, kung ano man yan. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo dahil pinakilaman ko yung gamit mo. If I were in your shoes, it could have been worse. So ano? Okay na tayo? Sagot ko kay JC habang nakathumbs up ang dalawang kamay. Tumango siya at ngayon napalitan ng mangiti ang mga mukha niya. At sabay kami nagtungo sa barbecue store na nasa labas lang ng resort. Maliit na pwesto lang ang barbecue store na ito. At may pailan-ilan lang na mesa at upuan para sa mga customers. Kahit maliit at simple, magandang disenyo. May mga fairy lights sa paligid, mahinang musika, at yung mesa nila na may checkered na tablecloth na kulay pula pa. Medyo mausok ng konti pero normal naman talaga yun sa barbecue store, di ba? Nang makarating kami, bigla kami napatigil dahil may ilang customers doon na nakakakilala kay JC at nagpa-picture. Hindi ko pa mawari yung klase ng mundo na meron si JC. At wala akong idea kung gaano siya kasikat. Ang alam ko lang, may ilang daang libo siyang followers at masyado siyang active sa social media and other streaming sites. Iniwan ko muna sila at dumiretso sa counter upang mag-order. Ate, ano po sa akin? Ano bang orderin ko? Ano bang gusto ni JC dito? Bahala na nga. Orderin ko na lang lahat ng klase. Ate, 5 pork, 5 isaw, 5 atay, 5 balun-balunan, 5 Betamax, 1 liempo, 1 petso, 1 hita, 1 order nitong sabaw na shell, tapos 4 na rice, at 2 soft drinks. Tsaka ate, padagdag na rin po nitong lato at log maalat. Okay sir, ihahatid na po namin sa table nyo kapag naluto na. Sir, kaibigan yung si JC the dancer. Ikaw yung nasa mga post niya ngayon, di ba? Baka naman po pwedeng magpipicture sa inyong dalawa. Ha? Kasama ako? Naku, hindi po ako sikat ate pero sasabihan ko si JC mamaya pag natapos na siya doon sa ibang fans niya. Trending po yung video nyo ngayon, Sir Rafi. It's Archangel, not Archangel. Ang galing nyo po pala magpalit ng gulong ng sasakyan, ano? At ang pogi nyo pala talaga sa personal. Nachichismis nga po na baka ikaw daw ang circuit lover ni JC the dancer. May mga post kasi siya noon na may hinahanap siyang tao na may ipinangako sa kanya 10 taon nang nakalipas. Hindi ako yun ate. Hindi kami magjowa ni JC, magkaibigan lang kami. Kung ano man yung mga chismis na yan, walang katotohanan yan. Kaya wag po kayo masyadong naniniwala sa mga nababasa nyo. Magkano po ba lahat? Bale, 985 pesos po pero huwag nyo na pong bayaran, libre na lang po ito basta makapag-picture lang kami sa inyong dalawa mamaya, please. Ay naku ate, wag po. Magbabayad po ako.
Ito po, 1,000. Keep the change na lang po. Matapos kong mag-order, umupo ko sa isang bakanting table at nag-antay. Si JC naman, mukhang malapit ang matapos magpa-picture sa mga fans niya. At napansin ko rin na may ilang tao na kinukuhanan ako ng larawan patago. Akala siguro nila hindi ko nakikita pero hinayaan ko na lang. Hindi ko sila masisisi kung bakit ganun ang atensyon na binibigay nila kay JC. Dahil totoo namang magandang lalaki siya. At higit sa lahat, mabait. Pero ano ba yung sinabi ni ate kanina? Sino ba yung taong hinahanap ni JC na may pinangako sa kanya 10 years ago? Di bale. Wala naman akong kinalaman dun eh. Ay nako. Ang hirap pala magkaroon ng kaibigang sikat no? Nadadamay patuloy ako sa mga kalokohan niya. Makalipas ang ilang minuto kong pag-aantay, nilapitan ako ni JC at umupo sa harapan ko. Baka sa mukha niyang masaya siya dahil siguro sa mga fans niyang nakahalubilo niya. JC, si ate yung babae dun sa may counter. Magpapapicture daw. Gusto niya pa nga ako isama pero sabi ko ayoko dahil hindi naman ako sikat eh. Sabi niya, trending daw yung video ko nag-aayos ng sirang gulong ng van nung nakaraan. Bakit mo pa kasi pinost yun? Yun ba? Of course it will go trending. I knew it from the start. Sige, pa-picture tayo sa kanya mamaya. Baka naman mas sumikat ka pa nito kaysa sa akin ha. Kapag sikat ka na talaga, huwag mo akong kalimutan ha. Baka naman bigla ka magbago. I'm your first ever fan. At gusto kong manatiling number 1 sa'yo. Wala akong planong ganyan. Ayoko ng ganyang buhay no. Mas gusto kong peaceful ang buhay ko, JC. No offense ha. Okay naman yung ginagawa mo kung nakakapagpasaya ka ng tao. Pero kasi hindi ako nababagay dyan eh. Tsaka hindi naman ako pogi katulad mo. Talaga? Pogi ako? Napupugian ka sa akin, Rafi? Oo naman. Totoo naman pogi ka eh. Kung hindi eh, hindi ka naman siguro sisikat, di ba? Pogi ka din naman, Rafi ah. The truth is, puging-pugi ako sa'yo kahit noon pa. Kung nahanap lang siguro kita ng mas maaga, baka... Kaso, may mas nauna na sa akin eh. Ay nako, ito na naman tayo. Ewan ko sa'yo, JC, yan ka na naman eh. Yan ka na naman sa panunukso mo. Ilang sandali pa eh. Naihatid na ang pagkain namin ni JC. At nagsimula na kami maghapunan. Gulat na gulat kaming dalawa dahil medyo naparami yata yung order ko pero naubos naman namin ang lahat. Masama kasi magsayang ng pagkain eh. Matapos namin kumain eh, pinaunlakan namin ang request ni ate na magpa-picture doon sa harapan ng tindahan nila. Dahil ipapost daw nila yon at ipapaprint sa tarpaulin para mas dumami pa daw yung customers nila. Naks! First time mo ba yon? So, anong feeling ng sikat, Rafi? Nagustuhan mo ba? Tanong ni JC sa akin habang naglalakad kami pabalik sa cabin. Hindi. Panigurado pagagalitan ako ni kuya nito. Last na yun ha. Ayoko nang sumali sa mga pa-picture-picture na yan. Hindi nga ako halos pumapayag mag-post ng picture namin ni Yanyan tapos dito. Kung sino-sino pumipicture sa akin. Siguro sa kasal namin papayag ako magpa-picture ng marami. Ouch! Rafi, pwede bang... Huwag mong ipalala sa akin yung ikakasal ka na? Okay lang ba? Ha? Totoo naman yun ah. Ikakasal naman talaga ako, anong problema dun? Aray, inulit pa talaga. I just don't want to hear it. Kahit ngayon lang na magkasama tayo dito sa Bohol. Can it just be the two of us, please? Okay. Wala namang problema sa akin eh. So, gusto mo bang uminom ng konti? Busog na busog kasi ako eh. Ang dami ko palang in-order kanina. Oo nga eh. Parang pang isang buong pamilya in-order mo. Tamang-tama. May beer tayo sa ref if you want. Or kung gusto mo, daan muna tayo sa reception para mag-order ahead of time.
Baka mamaya kulangin eh. Sa kabusugan, nag-inuman kami ni JC. Madami kaming napag-usapan patungkol sa buhay niya bilang isang sikat na online personality. Madami din akong halos hindi maintindihan dahil hindi naman ako ganun ka-active sa social media. At yung FB at IG ko, wala namang gaanong post eh. Hindi rin ako katulad niyang laging babad sa cellphone. Pasado 12:00 ng gabi at nang makaramdam na ako ng pagkalasing inabuti kong magpaalam kay JC para matulog. JC, lasing na ako eh. Tapos inaantok pa. Tutulog na ako ah. Ikaw ba? Hindi ka ba matutulog? Sige, sabay na tayo. Medyo lasing na rin ako eh. Rafi, can I sleep with you tonight? Ha? You want to sleep with me or you want to sleep beside me? Ayusin mo JC at baka mampas kita ng bote ng bira. Sleep beside you. Yun ang ibig kong sabihin, Rafi. Wag na nga lang, napaka-violente mo naman palang tao. Mabuting klaro. And sure, you can sleep beside me tonight. Tumayo ako at dumiretso sa kama at humiga. Si JC naman ay mabilis na sumunod sa akin at humiga din sa tabi ko. Kahit pa medyo may tama ng alak naririnig ko pa rin ang paligid at nararamdaman ko ang bawat pagkilos ni JC. Nung mapansin kong nag-side view siya para humarap sa akin, inilagay ko ang una na yakap-yakap ko sa pagitan namin at tumalikod. Pero, kinuha ito ni JC. Lumapit sa akin at naramdaman ko ang kamay niyang yumakap sa bewang ko na may kasamang bahagyang paghila para magkadikit ang aming katawan. Hinayaan ko si JC dahil wala na akong natitirang lakas upang magreklamo. Day 5, March 20, 2023, around 8 a.m. Kinaumagahan nang magising ako. Pagkaharap kami ni JC at sa sobrang lapit na mga mukha namin sa isa't isa, para na kaming maghahalikan. Mabilis akong bumangon at nagtungo sa banyo upang maligo. Pagkatapos kong maligo, dadatnan ko si JC na nakangit at nakahiga pa rin habang yakap-yakap yung unan ko. Nangyari sa'yo, JC? Parang saya mo yata. Wala. Ang bango nitong unan mo, Rafi. Ang bango nang naiwan mong amoy dito. Ew, kadiri ka. Bitawan mo nga yan. Bakit mo ba kasi inaamoy yan? By the way, JC, may ginawa ka ba sa akin kagabi? Magsabi ka ng totoo. May naramdaman ako kagabi. Hinalikan mo ba ako? Ha? Hindi ah. Wala akong ginawa, promise. Bakit para nagpapanik ka? Siguraduhin mo lang talaga, JC, dahil kundi jojombagin talaga kita. Anong jojombagin? Napaka-jejemon mo naman. Magkape ka nga muna dun sa veranda at baka sakaling mawala yung sakit mong pagiging masungit. Ay, ewan ko sa'yo. Maligo ka na, bilisan mo at excited na akong pumunta sa Chocolate Hills. Opo sir, paliligo na po ako. Kay aga-aga, kay sungit-sungit. Ikaw na nga tong nilalambing eh. Makalipas ang ilang oras. Bakit ba ang dami nating dala, JC? Sa Chocolate Hills lang naman tayo pupunta. May dala pa tayong payong, pamaypay. At kailangan bang ganyan kadaming tubig ang bibit-bitin natin? Hello, Chocolate Hills, right? Burol yun, di ba? Of course, nasa higher ground yung pupuntahan natin for better viewing. Do you think may elevator dun? Wala po, sir. Stairs yung nandun, Rafi. Hindi mo ba na-check? And napakainit dun kaya kailangan natin tong lahat. I'm pretty sure wala pa sa kalahati ng pag-akyat natin sa hagdan. Magre-reklamo ka na. I'm just making sure na hindi ako ang mapagbubuntungan ng kasungitan mo, no? Hello? Sorry ah. Alam ko. Hindi ko alam, di ba? First time nga no? Hindi pa nga nagiging tayo, inaaway mo na ako. Kung hindi ka lang malakas sa akin,
Hindi talaga kita sasamahan. Talagang hindi magiging tayo, JC, pwede ba? Basta alam mo na yon. Hindi ko na lang sasabihin. Oh my! Di ba may agreement tayo? Kagabi? Na it's just the two of us habang nandito sa Bohol? Ba't mo na naman ina-open up yan? Sinabi ko. Kaya nga hindi ko na lang sasabihin kasi may agreement tayo, di ba? Tara na nga. Ang dami po pang satsat eh. Opo sir. Akin na yung lahat. Ako na magbibitbit nito. Basta, i-enjoy mo lang yung view doon. Second time ko na to, so I want you to experience how majestic that place is. Totoo nga ang sinabi ni JC kanina. Ang taas ng hagdan na aakyatan namin para makita yung Chocolate Hills. Bale, may 200 plus stairs bago ka marating sa may observation deck. Kailangan din talaga may payong at pamaypay dahil medyo mainit. At importanteng may baon kang tubig. Sa kabaan ng hagdan, may mga resting area na pwede mong pagpahingahan kapag napagod ka. At halos lahat ng resting area ay pinuntahan ko. O ano, kaya pa ba Rafi? Don't be such a weakling. Come on! Konti na lang and we'll get there. I promise, hindi mo pagsisisihan. Tara na! Pagpupursige ni JC sa akin nung nasa ikahalos 150 baitang na kami. Anong weakling? Humanda ka sa akin mamaya kapag nakarating tayo sa taas. Tutulak talaga kita. Wow! Yun ang una kong pinakanabanggit. Nung maabot ko na ang isa sa pangarap ko. JC was right. It is so majestic. And hindi mo talaga pagsisisihan ng konting pagod. Para sa sandaling pagkakataong makita ang natural wonder na ito. Para akong maluluha ng masaksihan ko ang kagandahan ng gawa ng kalikasan. Na nooy nasa posters, postcards, o sa TV ko lang nakikita. Biglang nanumbalik sa mga alaala ko. Ang mga panahong nasa elementarya pa lang ako. At ikinikwento ng aking guro ang mga magagandang tanawin sa Pilipinas. Kabilang na ang Chocolate Hills. Naalala ko pa sa isang kwento na gawa daw ito ng dalawang nag-aaway na higante noong unang panahon. Sobrang ganda. Sobrang worth it. Ang ganda dito, JC, grabe. Thank you ah. Sinamahan mo pa rin ako kahit nakapunta ka na dito nun. I told you, this place is so nice. Hindi ako magsasaang bumalik dito, Rafi. I just realized, JC, na parang buhay lang din to ng tao ang experience natin dito. I believe that in life, you have to suffer because if you don't, then it's no longer life. It's a fantasy. Parang yung sirs. It is the suffering but after that, you will see this magical view and this is life. Wow! Ang lalim nun ah. You have a point there, Rafi, but I disagree kasi sa akin naman, in life, you don't need to suffer. Minsan kasi tayong mga tao, we choose to suffer kahit pwede namang hindi. You actually have the option not to. May tendency tayong ikulong ang sarili natin kahit may ibang pintuan namang nakabukas. It is just a matter of realizing that another door is open. All you need to do is to exit from that door and be free. Hindi magkaparehas ang sitwasyon ng bawat tao, JC. Katulad ko, kahit alam kong makukulong ako, mas pipiliin ko pa rin yun dahil yun ang tama. Right? Kahit alam mong hindi magiging masaya, mas pipiliin mo pa rin makulong. I get it, Rafi. You want to choose righteousness over happiness. Anyway, what's so special about Chocolate Hills? Bakit pangarap mong makapunta rito? This is actually where my dad proposed to my mom. We never had the chance to visit this place as a family. Hanggang sa namatay na lang yung dad ko. I want to visit Chocolate Hills on behalf of my dad and say thank you. Kung hindi sinagot ng mom ko si dad, I never would have been born. Nor would my brother. It holds significant meaning in our lives. That's sweet. I am so happy na ako ang kasama mo dito ngayon. And that I've become part of a dream come true. Biglang nagdilim ang kalangitan at bumaba na kami ni JC.
Buti na lang at nasa cabin na kami ng bumuhos ng ulan. Sa sobrang ganda ng Chocolate Hills, napagplanuhan ko sa isip kong babalik ako doon bago pa matapos ang 3 month stay ko dito sa Bohol. Makalipas ang lang sandali. Rafi! Maligo tayo sa dagat maglaro sa ulan, tara! Masaya yun! Ha? Baka magkasakit tayo niyan, JC. Pagod pa ako, mamaya na lang. Tara na! Ang arte naman ito, oh. Masaya yun, promise. Natagpuan ko na lang sarili kong nakikipaghabulan at nakikipagharutan kay JC sa ilalim ng ulan habang naliligo sa dagat. Oo, masaya. Pero may konting konsensya akong nararamdaman dahil hindi ko magawang maging ganito kasaya sa tuwing magkasama kami ng babaeng pakakasalan ko. 5 araw pa lang kami magkasama ni JC. At kahit hindi naging magandang umpisa namin ngayon parang hindi na kami mapaghiwalay. Naging malaking tulong sa pagkakaibigan namin ang katotohanang nagkita na kami noon. 10 taon nang nakakaraan. Nang masiraan siya ng sasakyan sa harap ng reservoir ko. Bago pa man ito'y pasarado ng aking kuya. At naging malaking tulong sa pagkakaibigan namin ang pagiging pasensyoso niya sa tuwing sinusumpong ako ng kasungitan. Dinadaan niya sa biro ang lahat. At sa bawat pagsusungit ko sa kanya, napapangiti ako imbes na magalit sa kanya. Pagsapit ng gabi. Rafi, can I sleep with you tonight? Tanong ni JC sa akin. Matapos ako magpagpag ng kama. JC, ayusin mo nga yung tanong mo. You can sleep beside me but please, promise me na wala kang gagawing milagro. Alam kong hinalikan mo ako kagabi. Naramdaman ko yun. This time, I'm asking the right question, Rafi. I admit, I kissed you last night while you were asleep. Rafi, I like you. And I want to sleep with you tonight. Napatigil ako sa ginagawa ko. At napatitig ako kay JC. Kung narinig ko ng tama ang sinabi niya, gusto niya ako. At gusto niyang makasiping ako ngayong gabi. What did you just say? Pagkaklaro ko kay JC. Habang nakasimangot at nakabuka na bahagyang bibig. Sa puntong ito, handa na ako magsungit at maglitani ng pagkahaba-haba. Pero biglang naghubad ang damit si JC at dahang-dahang lumapit sa akin. Ako na may tulala sa bawat paghakbang niya palapit sa akin. Nang magkaharap kami, kinuha niya ang 2 kong kamay at pinatong sa kanyang mga balikat. Sa ilang segundong kami nagkakatitigan, hindi ako makapagsalita. Nasa bewang ko na ang 2 niyang mga kamay at naramdaman kong unti-unting humihigpit ang pagkakahawak niya sa akin. JC, stop, please. This is not right. Make me stop, Rafi, if you really don't want this. But if you don't, I'd assume gusto mo rin. Hindi ko na alam kung paano nagsimulang gumuho ang lahat ng depensang itinayo ko sa sarili ko. Sa mga sandaling yon, tila ba tanging tibok ng puso namin ang maririnig sa buong cabin. At bago pa man namin namalayan, tuluyan na kami nagpadaig sa damdaming matagal naming pilit itinatanggi. Nagpaubaya ako at sinimulan namin ang unang pag-andar ng aming biyahe. Nang matagpuan namin ang daan patungo sa isang napakagandang baghari. Day 6, March 21, 2023, around 6 a.m. Nagising akong magkayakap kami ni JC. Hindi niya ako binitawan matapos na may nangyari sa amin kagabi. Bumangon ako at pumasok sa loob ng banyo. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Kahit gusto kong itanong sa sarili ko kung tama ba yung naganap,
alam kong hindi rin ang isasagot ko sa sarili ko. Wala na akong magagawa. Nangyari na. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Pero hindi ito dapat makaapekto sa unang naging desisyon kong pakasalan si Yan Yan. Ang kababata kong matagal na may gusto sa akin. Naligo ko kagad. Dumiretso sa veranda upang antayin yung caretaker na maihatid yung kape at almusal namin. Good morning, Sir Rapi. Mukhang matamlay po kayo ngayon ah. Napagod po ba kayo ni Sir JC kahapon? Ha? Anong ibig mo sabihin, kuya? Di ba nag-chocolate hills kayo? Tapos, naligo kayo sa ulan sa dagat. Baka lang ako napagod kayo kaya matamlay kayo ngayon eh. Ah, oo. Napagod nga kami kahapon. Sige kuya. Salamat sa araw-araw niyong ginagawang pag-aasikaso sa amin dito ah. Saludo po ako sa kasipagan niyo. Ay naku, salamat po sir. Walang anuman po. Trabaho ko naman talaga to sir eh, pero sir, baka pwede po makisuyo kahit isang picture lang o. Napanood ko kasi yung trending video na nag-aayos kayo ng gulong ng sasakyan eh. Ang dami niyo pong views sa account ni Sir JC. Halos 1,000,000 na. Seryoso? Ganun na kadami? O sige, pero isang beses lang to kuya. Hindi naman ako sikat katulad ni JC. Nagkataon lang na vinidihan niya ako. Pumayag ako makipag-selfie kay Kuya Rico. At pagkatapos nun, nagtimpla na ako ng kape. Madali kong naubos ang isang tasa. Nagtimpla ulit ako ng pangalawa. Kailangan ko ng maraming kape. Dahil kailangan kong magising sa katotohanang natukso ako. At pinagtaksilan ng makakaisang dibdib ko. Ilang buwan mula ngayon. Nung magsimula na sana ako magagahan, biglang sumulpot ang mukha ni JC sa pintuan ng veranda. Mukhang napakasiglat, napakasaya. Good morning Rafi. Hindi mo lang ba ako imbitahang mag-breakfast? Ano? Solo-solo na ba tayo ngayon? Halika na. Huwag ka na magpapilit, baka itapon ko tong kape sa'yo eh. Hoy! Ang aga naman yan! Bakit ang sungit mo naman? Di ba dapat masaya ka after what happened last night? Hindi mo ba nagustuhan? Ako, I enjoyed it a lot. Tugon ni JC sa akin na ngayon nakaupo na sa harapan ko. At nagsisimula rin kumain tapos habang nagpapakyut. I don't know, JC. Hindi ko pa alam ang sagot. I still don't know how to react. Let's be honest. I know you enjoyed it too. All those held up screams, moaning, gasping. It's like music to my ears. Ganun yun kapag nagustuhan ng isang taong ginagawa sa kanya. JC, pwede ba? You don't have to remind me. Kumain na lang tayo muna, please. I don't wanna talk about it right now. Sasagot ka lang naman ng yes or no. Mahirap ba yun? Oh goodness, for the love of... Yes! Oo na. Ayan. Happy? Can we have breakfast now? Napangiti din ako nang makita kong ngumiti si JC sa sagot ko. Oo, aminin ko. Kahit mali, nag-enjoy at nasarapan ako. Mali pero nagustuhan ko. Ito siguro yung gusto ko talaga. Ang makaramdam ng kalayaan na walang tinatago sa sarili. Ito ang totoong pagkatao ko. Ang totoong Rafi Arcangel. Sa ilang araw nagdaan ay naungkat ni JC ang tunay na ako. At nang dahil sa kanya, nakayanan ko magpakatotoo at magsabi ng tunay kong saloobin. Hindi ko maipalawanan kung anong meron sa kanya pero kung ano man yun, hahayaan ko na lang muna. Total, 3 buwan lang naman kung tutuusin eh. Malibang maging masaya ako kahit sandali lang. Pagkatapos nito, kakalimutan ko ang lahat na nangyari at mangyayari pa sa amin ni JC. Dahil hindi na magbabagong isip kong itali ang sarili ko kay Yan Yan. Dahil yun naman talaga yung pinakatamang desisyon na gagawin ko sa aking buhay. Sasakyan ko lang ang mga sandaling kasama ko si JC. At
At kapag nakarating na ako sa destination ko, bababa na rin ako agad. Pagkatapos namin kumain, biglang tumunog yung phone ko. Tawag mula kay kuya. Ayoko sanang sagutin dahil natatakot ako pero mas malaking gulo kapag hindi siyang kakausapin ko. Rafi, ano tong nakikita ko sa Facebook mo ha? Ano, mag-aartista ka na ngayon? Bading ka ba, Rafi? Sino tong lalaking palagi nagpipicture nagvi-video sa'yo? Kasama mo tong hayop na to ngayon ha? Nako Rafi, sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw hindi tumuloy sa kasal niyo ni Marian, magsosolian na tayo ng kandila. Hindi na kita ituturing na kapatid. Umuwi ka na kung ayaw mo ako mismo ang pumunta dyan. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mendamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.